Siya ba ang mastermind sa nawawala sa scandal ng DPWH Flood Control Ghost Project? Ang mga tunay na magnanakaw, bakit nananatiling malaya? At bakit si Senator Marcoleta ang naaresto? Ano ang naging grounds nila dito? Yung contribution o yung donation ng campaign fund? Eh yun naman is private yun. Hindi yung government fund. Hindi yung pera ng bayan. Yun ay malinis na pera ng isang kaibigan na sumuporta. Hindi po anomalya yun. Kasi kahit sinong tao pwedeng mag-donate. Ngayon, magiging problema yun kung pondo yun na nagmula sa gobyerno. Kung pera ng bayan. Doon magkakaroon ng anomalusyon. Doon magkakaroon ng kulay politika yun. Di ba? Kaya nakakapagtaka. At saka bakit si Senator Marcoleta ang inaresto? Eh samantalang si Senator Marcoleta ang pursigido na imbestigahan ang flood control project na yan. Yung Ghost Project ng DPWH. Siya ang nagtuklas, siya ang nagbigay ng lead kung paano na natuntun kung sino-sino ang mga involved dyan. Mula kay Diskaya hanggang sa mga engineer, hanggang sa mga congressman na mga involved dito, yung mga politiko na involved sa nakawan ng malet-maleta ng DPWH Ghost Project. Si Senator Marcoleta ang pursigido nung siya ang chairman ng committee ng Blue Ribbon, eh ang ganda ng takbo ng investigasyon. Ngayon biglang naging ganito, bakit siya inaresto? Dapat ito'y pag-aralan mabuti dahil wala nang tamang justisya. This is the one way of bend the law. Hindi na nila talaga tinutuntun ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Masyado ng politika, namumulitika, wala na talagang patutunguhan ng bansang Pilipinas kung ang lahat ng mga nagpupursige para matuklasan kung sino ang mastermind at kung sino ang involved sa mga mali-maletang nakawan ng DPWH Flood Control Ghost Project ay wala nang pag-asa. Dahil si Senator Marcoleta ay talagang magaling mag-imbestiga. Nakukuha niya, nauugat niya kung sino at ano ang pinatutunguhan ng investigasyon. Talagang makikita mong maliwanag pa sa sikat ng araw na tinutuntun ni Senator Marcoleta, tinutuklas ni Senator Marcoleta kung sino-sino ang involved dyan at kung sino ang mastermind ng DPWH Flood Control Ghost Project. Kaya yan ay isang personal na pamumulitika para mapigilan ang paglabas ng katotohanan. Nakakaawa ang bansang Pilipinas na kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan ay sila pa ang ikinukulong, sila pa ang hinaharas at sila pa ang tinatakot. Pakita nyo naman kung paano bumaligtad si Villanueva at saka si Chis Escudero. Dahil piniresure nila kakasuhan kapag hindi bumaligtad. Ano ginawa? Bumaligtad para lamang sa panandaliang kalayaan. Hindi na nila iniisip ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Wala silang malasakit. Sila nagtatakipan. Kaya yan pangyayari na pag-aresto kay Senator Marcoleta ay hindi maganda. Talagang ito'y sinakal na nila, pinatay na nila ang tunay na demokrasya ng ating bansa. Sir, tingin ninyo may kumbaga may connection ito sa kasi ngayong gaganapin yung impeachment sa tingin niyo may connection? Malaki ang connection nito dahil si Senator Marcoleta hindi papaintulutan ang mga bendalo. Kaya inuna na nilang tanggalin yan. Inaresto nila yan para walang tagasangga. Kasi masyadong matalino to si Senator Marcoleta. Talagang ina-apply niya ang kaalamanan niya sa batas at hindi siya kayang takutin. Kaya siya inuna na para itong impeachment na gaganapin maya-maya dito sa Senado ay kabawasan para sa paglabas ng katotohanan dahil si Senator Marcoleta ay hindi na rin maririnig ang kanyang panig at kung paano niya idepensa ang katotohanan. So ano magiging resulta nito sa impeachment, sa pagkakulong niya? Para sa akin, I trust God na kung paintulutan ng Diyos. Pero para sa katotohanan, wala namang grounds for impeachment talaga Talaga lang ito ay kulay politika at talagang gusto lang nila talagang hindi makatakbo
sa 2028 national election si VP Sara Duterte. Pinipigilan nila. Kaya yung impeachment na yan, kahit walang katotohanan, kahit walang grounds, kahit clear sa Commission on Audit na wala namang anomalya, eh talagang pipilitin nila na ma-impeach. Kaya itong impeachment na ito, malaking kaguluhan ito. Ayaw ng mamamayang Pilipino ang karahasan at kaguluhan, pero sila ang nagdadala nito para mangyari o maganap ang isang hindi magandang pangyayari sa bansang Pilipinas. Sir, naniniwala po ba kayo na sa nangyaring pag-aresto dito kay Senator Marcoleta ay mas lalong mangingit-ngit sa galit ang mga sambayanang Pilipino? Yes, magngingit-ngit hindi lang ang mga sambayanang Pilipino, maging ang kapatirang Iglesia ni Cristo. Dahil, di ba, kung papansinin nyo, hindi na requirement ang permit sa Liwasang Bonifacio. Doon ginanap dahil sa EDSA hinahanapan ng permit. Ngayon ang ginawa ng mga iglesia, nagpunta sa Liwasan, wala nang permit dyan. Pero siguro dahil nga iniisip nila na magandang magpahinga, tumigil sila sa kanilang pagtutol doon sa nagaganap na investigasyon sa impeachment na yan. Dahil nga ang kanilang adikain ay matigilan na rin ang korupsyon. Pero nakakalito nga, biglang tumigil sila sa kanilang laban na ang akala natin magkakaroon ng endgame. Pero nagulat tayong lahat dahil after ng rally, wala na. Kinabukasan, declared na sila nung gabi na hindi na masusundan. Kaya pero tayong mga mamayang Pilipino na talagang nagnanais na isang tunay na pagbabago, hindi tayo titigil. We are not depending to the Iglesia ni Cristo. Tayo ay nandito para sa bayan at mamayan, hindi sa religion. Kaya yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, malaki ring kawalan. Tignan nyo, na-aresto si Senator Marcoleta. Ano ngayon ang gagawin nila? Kasama ho si Mike Defensor. Si Mike Defensor din, na-aresto na. Ano ba yung aresto sa kanila? Bailable o not bailable? Non-bailable anong kaso? Lander. Non-bailable nga yan. Tignan nyo, mautak talaga eh. Ginawa nila non-bailable. Kasi para hindi makapagpiyansa. Kasi pag bailable yan, makakapagpiyansa. Kaya nilang magpiyansa eh. For the temporary freedom. Pero non-bailable ang inano sa kanila, talagang swak sa banga. Pero hindi dyan natatapos ang laban ng mamayan. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga mamayan dahil sa sobra-sobrang kahirapan ng ating bansa, abnormal ang pamamahala ngayon. Wala, bendalo talaga. Ngayon, kung kasama si Mike Defensor sa naaresto, talagang pinatay na nila ang kalayaan ng bansang Pilipinas. At gusto nila sila ang masunod. Hindi na nila iniisip ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Marami tayong problema, bakit kailangan ng impeachment? Ano mapapala ng mamayang Pilipino sa impeachment? Ano ang mapapala ng mga mamayang Pilipino sa impeachment? Meron ba? Wala. Sila-sila lang makikinabang dahil political yan. Ang unahin nila, pababain nila ang bayad ng kuryente. Pababain nila ang bayad ng tubig. Pababain nila ang presyo ng bigas. Pababain nila ang gasolina. Pababain nila lahat ng tuition fee. Lahat. Yan ang unahin nila. Lack of labor, wala kakulangan ng empleyado, ng manggagawa. Sige, sir. Unahin nila yan. Maraming dapat unahin na problema ang mga politiko natin. Pero instead na unahin nila impeachment, doon sila nakatutok. Habang ang mga mamayang Pilipino ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan, sila andun nag-i-impeach. Pag na-impeach si VP Sara, ano kapag kinabangan ng mga mamayang Pilipino? Ano kapag kinabangan ng mga pulis na yan? Pag na-impeach si VP Sara, meron ba? Tataas ba ang mga sahod ng mga yan? Makakapagpahinga ba yan? Pati sila nadadamay na sa problema na ito dahil masyadong politika. Dapat yan, nasa kanya-kanyang pamilya, nasa kanya-kanyang destino. Pero nandito, binibigyan ng pondo. Ayan, ang dami nila. Nagsasayang ng pondo yan. Oh, pag na-impeach, ano pa ginabang nila? Wala. Ano pa ginabang natin? Wala. Unahin nila pababain ang presyo ng mga basic commodities. Pababain na, yung mga walang trabaho, bigyan ng trabaho. Mga walang bahay, bigyan ng bahay. Yun ang mga tunay na ugat ng problema ng ating bayan. Hindi si VP Sara Duterte. Sir, anong nakikita yung dahilan kung bakit parang timing na timing yata yung paglabas ng warrant of arrest ni Senator Marcoleta ngayong gaganaping pre-trial impeachment ni VP? Para nga mapigilan ang paglabas ng katotohanan.
Gusto nilang manipulahin ang resulta o ang takbo ng investigasyon. Dahil si Senator Marcoleta napakagaling magtanong yan. Napakamasinop sa pagtatanong. Alam niya kung paano niya huhulihin ang isang iniimbestigahan. Magaling siya mag-imbestiga. Yun ang nakikita nila kaya tinanggal na agad nila para humina ang stand ng depensa. Yun lang yun, kulay politika. Hindi yan pagtulong sa bayan at mamamayan. Anong mapapala natin diyan? Wala. Pati nga, yung mga pulis nakakaawa dahil habang may nagrarally, andyan din sila. Damay-damay. Nasamantalang ang daming mga ninanakawan doon, mga nagkakaroon ng problema sa ibang lugar na kailangan ng pulis. Hindi naka-responde. Asa? Nandito sila, oh. Ilang kapulisan ba ang naka-deploy ngayon? Marami yan. Ilang? Marami yan. Estimated 5,000 yan. 6,000 daw eh. Oh, 6,000. Isipin mo, 6,000. Ipupull out mo dito. May pondo yan. Kailangan kumain yan. Kailangan ng tubig yan. Yung mga sahod niyan. Oh, malaking pondo nilalaan para sa kanila. Hindi naman pwedeng pabayaan yung mga yan. Mensahe mo na lang kay BBM, sir. Okay, ito muna. Ano ang masasabi mo doon sa tanong sa kay BBM na bakit selected lang yung kinakasuhan at tumawa? Kaya nga selected. Kasi ang kinakasuhan nila, yung mga tunay na talagang lumalaban para sa bayan at mamayan. At ang kinukulong o ang inaano nila, ang hinaharas nila ay yung mga talagang para sa bayan. Kaya yan, yung bagay na yan, kapatid, talagang kulay politika yan. Kaya selected. Dahil parang ganito lang yan eh. Si Jinggoy, di ba pinatawag? Oh, pinatawag yan sa Malacanang. Ano sabi sa kanya? Oh, kung gusto mong hindi ka makulong, bumaligtad ka. Ano sabi ni Jinggoy? It's better to put me in jail than to forsake my principle. Tama. O tingnan mo. Nakakulong siya ngayon, pero malaya ang kanyang kaisipan dahil hindi niya pinagpalit ang bayan at mamayan. Sir, Okay, anong komento mo doon sa sinasabi niya na siya daw ang nagbisto at hindi trip daw yung about sa flood control? Sa katunayan, ito ang history niyan. Hindi siya ang nagbisto. Nung nagkaroon ng SONA, nagyabang siya. Ano ang sabi niya sa SONA? Meron ng 5,500 flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Okay? Nangyari yun, pinahayag niya. Ibig sabihin, 5,500 flood control project ay tapos na. Ibig sabihin, nai-implement na. Tapos na proyekto. Ang problema, napakabait ng ating Diyos. Ano ginawa ng Diyos natin? Pinabagyo. Hindi pa bagyo yun, ulan lang, pinaulan, bumaha, nabisto dahil si Diskaya naman, in-interview naman ni Julius Babaw. Nung in-interview niya, nagyayabang, ang daming sasakyan, ganito ganyan, kaya natunton. Ay, ito pala, mga ano pala to, mga contractor pala ito ng flood control. May alam ito. Doon nagsimula na nabisto. Hindi si Bibi man nagbisto. Siya ay nagyabang na may natapos ng 5,500 ghost project ang DPWH. Kaya kung tutusin, mali ang SONA niya. Yung 5,500 supposed to be may pondo. Nasaan ngayon yung pondo ng 5,500 flood control DPWH project? Nasaan yun? Ayun, isa na lang. Oh. Yung sinasabi niya tinuturo niya ngayon yung dating administration daw, hindi raw dapat sa kanya. Paano magiging dating administration? Nung dating administration, clear. Wala tayong dinanas na ganun. At wala sa GAA. Yung GAA nagsimula yan 2024, 23. Yung merong blank na na mga figures. Doon nagsimula yan, hindi kay Duterte. Ibinabalibag nila kay Pangulong Duterte. They blame President Duterte dahil nga gusto nilang wasakin ang Duterte. Dahil ang Duterte ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya they blame to Duterte administration. But wrong. mensahe mo na lang, sir, kay BBM, sir. Mensahe mo na kay BBM. Mensahe ko sa iyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Ikaw ang tunay na gumagawa ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kung mahal mo pa ang bansang Pilipinas at ang pagiging Pilipino mo, it's better to step down.
Ibigay mo na ang pamamahala sa pangalawang Pangulo as per Constitution. Yun ang tanging solusyon para matigil na ang kaguluhang ito. Dahil ang kaguluhang ito, ang ugat ng ito, ikaw talaga. Incompetent leadership. Wala kang leadership. Kaya dapat maawa ka sa bansang Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo. Kitang-kita naman ang ebidensya ng kayo ay pumasyal sa Canada. Ano ang ginawa ng mga Pilipino doon? Walang nagsabi na kayo'y pupunta doon. Pero bakit nalalaman nila? Updated sila dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Bagaman sila ay mga Canadian citizen na mahal pa rin at nasa puso nila ang mga Pilipino. At nagmalasakit sila at ipinakita sa inyo ang galit ng mga mamayang Pilipino na nasa Canada. Kaya para sa akin, panawagan ko sa inyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Gawin mo na lang ang ginawa ng iyong ama na umalis ng mapayapa dahil ayaw niya magkapatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ang itanim mo sa isipan mo. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas at ang mamayang Pilipino, para matigil na itong kaguluhan na ito, dahil sa totoo lang, damang-dama namin, damang-dama ko na hindi kayo nagpapatakbo ng gobyerno. May mga nasa paligid mo na sila ang nasusunod. Isa na dyan ang mga oligarkong negosyante. Kaya sana naman, hindi ka naman talaga gumaganap ng mandato mo. Ibigay mo na sa pangalawang Pangulo para masimulan na ang isang tunay na pagbabago. BP Sara Duterte, ikaw na po ang mupo sa palasyo ng Malacanang. Kailangan namin ng isang presidente na may leadership, may political will, at merong pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Boss, last question ng boss sa akin lang ha. Sa nakikita mo nagkakaroon na ng arestuhan ngayon ng mga opposition, may pag-asa pa bang may panalo itong impeachment trial ni Vice President Sara? May 100% para sa akin maipapanalo dahil God intervention. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na ganito. Dahil yung pagkabisto dyan sa flood control project, I believe, galing yan sa kalikasan. Talagang nagkaroon ng, hindi pa bagyo yun ulan pa lang pero nakita mo naman, bumaha ng labis. At yung pinagyayabang ni Pangulong BBM na 5,500, hinanap ng taong bayan. Hanggang sa matuklasan, si Diskaya ay isang kontraktor at sila ay bahagi ng mga flood control project. Doon nagsimula ang investigasyon. Hindi si BBM ang nag-expose, kundi ang Diyos. Kaya may pag-asa pa tayo sa impeachment na magaganap dahil ang taong bayan ay hindi tumitigil ng panawagan at pakiusap dahil ito ay hindi na usapin ng politika. Hindi na ito usapin ng mga senador, ng mga presidente, hindi na ito usapin yan. Ang usapin na ito ay bayan at mamayan. Kaya kung may pagmamahal pa ang ating Pangulong BBM sa mga Pilipino, it's better to step down. Yan ay pakiusap, hindi yan pag-utos, kundi isang pakiusap na isang simpleng mamamayan na dati ninyong naging leader. Sir, reaction niyo po sa pag-aresto ngayong kay Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan po. Ang reaksyon ko dyan, masama loob ko dahil walang dahilan para arestuhin. Unang-una, si Senator Marcoleta ay malaking tulong sa pag-iimbestiga ng flood control project, naging GOS ng DPWH. Siya ang makikita kong competent to investigate dyan sa Senado, dyan sa nakikita kong flood control anomaly o scandal. Kaya inuna nilang arestuin si Senator Marcoleta para mapilay ang investigasyon at hindi mailabas ang katotohanan at ang lumabas ay ang manipulated investigation nila. Dahil gusto nilang manipulahin, gusto nilang kontrolin ang investigasyon na ito at hindi nila kakayanin si Senator Marcoleta kung si Senator Marcoleta ay isa sa mga mag-iimbestiga. Sir, pangalan niyo po? Ferdinand de los Reyes, OFW Advocate, Taga saan ka dito, sir? Caloocan. Boss, Thank you. Hindi ka ba natatakot na pwede next na yung mga nagsalita, lalong-lalo na po ikaw, lagi ka po nagtitrending sa social media? Para sa akin, kung bayan at mamayan ang pinag-uusapan, willing ako kahit anong gawin nila sa akin. At least, pinakita ko ang pagiging tunay na Pilipino. Mahal ko ang bansang Pilipinas at ako'y umiidad na rin, tumatanda na ako. Gusto kong magkaroon ng pagbabago ang bansang Pilipinas. Yun nga ang nagkamali ako, nabudol ako. Akala ko si Pangulong BBM ang magbabalik ng ating kasiglahan, ang ating kapayapaan, ang ating kaunlaran. Pero nabudol-budol ako. Hindi pala ganun ang nangyari. Kabaligtaran.
Instead na paunlarin ang bansang Pilipinas, nalulugmok sa kumunoy ng kahirapan. At ito tayo ngayon, walang tigil na nagrarally, walang tigil na nananawagan. Bakit? Dahil nga sa bulok na sistema ng pamamahala ng ating gobyerno. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas na pag-iiwanan na tayo sa Asian country. At pinagtatawanan na rin tayo. Nakita nyo, sa Canada, kahit ibang lahi, Canadian citizen, Canadian na hindi Pilipino ha, Canadian mismo, Canadian national. Ano sabi? Di ba? Di ba? Sinusumbatan ang ating gobyerno, magnanakaw. Isipin niyo 'yun. Ibang lahi na 'yan. Nararamdaman din nila, maaaring mga asawa nila, mga Pilipina, kaya sila nagmalasakit na magsalita. Kaya itong nangyayari sa atin, isa lang ang solusyon na nakikita ko. Itigil na yung impeachment na yan. Talagang solusyon. Magsimula uli. Magsimula tayo sa isang tunay na pagbabago. Pag nag-step down itong si Pangulong BBM, makikita nyo, pag ginawakan ito ng isang Duterte o ni Ma'am Sara Duterte at siya naging presidente, makikita nyo ang tunay na pagbabago sa bansang Pilipinas. Development, ekonomiya, labor sector, lahat yan uunlad. Bakit ko nasabi? Dahil nakita niya kung paano nabusabos ang ating bansang Pilipinas. At ito'y iaahon niya at ipapakita niya ang kaibahan ng Duterte management sa Marcos management. Pero nakikita mo ba na magre-resign si Marcos? Malabong mag-resign yan. Pero yung step down, kasi ito malaki ang pagkakaiba ng resign sa step down. Para lang sa kalamanan ng lahat. Kaya kung ako sumisigaw, hindi resign, step down. Kasi ang resign, gagamit ka ng ballpen, magre-resign ka, formal, official. Yun ang resignation. Pero ang step down, aalis ka. Bababa ka without formality. Step down nga, step down, bumaba ka. Pwede kang tumakas, pwede kang tumawag sa kung sino man yung kaibigan mong bansa, kunin nyo na ako rito. Parang katulad ng nangyari sa ama. Yung nangyari sa ama, hindi po resignation yun. Ang nangyari sa ama, step down. Ayaw niya makitang dumanak bloodshed ang mga Pilipino na magpatayan. Kaya ano ginawa niya? Andyan ang assistance ng Amerika. Kinuha siya at dinala sa Hawaii para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Sana kung mahal din ni Pangulong BBM ang bansang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino maiwasan ang kaguluhan, step down. Step down. Bumaba na lamang. Walang formality doon. Pwede siyang mawalang bigla, nawala na lang. As per Constitution, si VP Sara ang uupo dahil wala na, incompetent na ang ating Pangulo at siya kusang loob na bumaba. Kaya ang panawagan ko, hindi resign. Pag kasi resign, hinalal ng taong bayan yan. Bakit mo pagre-resignin? You have no right na manawagan ka ng resign. Bakit? Hinalal yan ng mamayang Pilipino. Pero pag step down, that is came from his will. Kanyang kalooban. Pwedeng ngayon, nakikinig na tayo. Uy, aalis na ako, tawag ako sa Amerika. Amerika, puntahan mo na ako, kunin mo na ako. Magugulat ka, wala ng Pangulo. Step down, bumaba na lang siya. Yun. Salamat po. Welcome. Thank you para sa bayan at mamayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Ferdinand de los Reyes. Kala ka pa din ng Marcos. Naalala mo yung ano Sabi mo na lang kay BP Sara. Kay BP Sara. Naalala ko yung nandun sa Sabay ng Tinlupa. Ang sitwasyon Talagang nilubog ako dun no? Mensahe mo na lang sir kay BP Sara. At medyo matindi ngayon. Nakatabi kami. Okay. Okay. Mensahe. Mo na lang kay BP Sara at nakaharap sa matinding sitwasyon ngayon. Aking panawagan sa ating mahal na magiting na pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas, Sara Duterte. Wag po kayong mag-alala, ang buong mamayang Pilipino at ang mga nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit ay patuloy na nananalangin. Lakasan niyo po ang loob niyo. Hindi po kayo nag-iisa, kasama niyo po ang taong bayan. At narito kami ngayon sa harapan ng Senado para magpakita ng suporta sa inyo na hindi kayo ma-impeach. Kami po ay nagkakaisayan po. Meron po kami nagaganap na misa, nagpe-prayer po kami para ipanalangin ang inyong kalagayan na huwag kayong mawala ng pag-asa. Alam po namin na matapang po kayo at lalaban kayo para sa bayan at mamayan. At kayo po, Ma'am Sara Duterte, kayo po ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kayo po ang kinikilala kong Pangulo ng bansang Pilipinas. Kaya sana dagdagan nyo pa ng lakas ng loob ang inyong kalooban at ilaban ang kabutihan at ang bayan at mamayan.
Dahil tunay nga po na ang pag-asa ng bansang Pilipinas ay ibalik sa Duterte ang palasyo ng Malacanang. Yun lamang po ay aming pangarap. Sana po manindigan po tayo sa katotohanan. Maraming salamat, Ma'am VP Sara Duterte. Nandito po kami naghihintay sa inyong final decision kung ano ang mangyayari sa kaganapan ng impeachment. Hindi po sila magtatagumpay dahil ang Diyos ay nasa panig ninyo, Ma'am VP Sara Duterte. Thank you. God bless Philippines. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you, kuya. Thank you, bro. Sige. Brother, ngayon na sa ano, abang napang gabi punta na may mensahe na respect. Yan. Nagulat din ako doon. Akala mo, inaabangan ko rin yun. Akala ko sino. Ikaw lang pala. Abot ako pwede ng demonstration. Dong, ikaw na yun. Dala na yun. Maluko yung sino. Nakaupo sa upuan. Sino? Siya, PGM. Tatlo kami nandun eh. Nakakala na. Kasama ang mga supporters ko ni Vice President Sara Duterte. And ano ko yung abang Managing bagay ko bukan ng kanang kababayan kung sa pamagitan ng mga espiritu gawin ng mahal ng development upang para sa aming maging katawan at poder ng aming pangawang pagkakaisa. Kapag na pinagsisan sa isang loob ng maging hindot, pinayakan lang ang mata, inasalamatan kanya, pinaghati at inayon ukol sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo nibubos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Naman ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagpabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang tanang papalayan. Alalahanin mo rin ang kapatid namin na hinay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Pawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay isa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kasama siya ng kanyang kanya, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang naman namin ang pagkukuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan, at kama ng Espiritu Santo, magdahit sa wala. Sa pagkakalimutan mo, ang pagkakalimutan sa Pilipinas. Sa pagkakalimutan sa Pilipinas. Bro, kakapasok lamang na balita ay inaresto na po si Marcoleta. Ano pong inyo pong mensahe or opinion about sa bagay ko na ito? Unang-una,